Alam mo bang may isang sikretong teknik na kayang kontrolin ang isip ng isang babae kahit wala ka sa tabi niya? Oo, tama ang narinig mo. Hindi mo na kailangang maghabol, magpakababa o mag-effort ng sobra. Ang diskarte na to, kapag nagawa mo ng tama, siya mismo ang maghahanap, mag-iisip at maghahabol sa'yo. Kahit pa ikaw ang lumayo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano paganahin ang mind control na to, tapusin mo tong video na to hanggang dulo dahil isang maling galaw lang, mawawala ang epekto ng teknik na to. Nais kong magpakilala, ako si Zymer, ang iyong architect sa diskarte at pagkontrol. Dito sa Cerebral Hacks, diskarte at kontrol ang labanan. Kung gusto mong magtagumpay at mag-dominate, nasa tamang lugar ka. Ready ka na bang mag-dominate? Emotional imprinting. Paano kayo mananatili sa isip niya? Gusto mong manatili sa isip niya kahit wala ka? Gamitin mo ang emotional imprinting. Simple lang to. I-activate mo ang deep emotional triggers niya. Paano? Ganito. Sabihin mo sa kanya ang isang bagay na may sentimental value. Isang bagay na tatago sa damdamin niya. Halimbawa, nasa isang deep conversation kayo. Sabi niya nung bata siya, lagi siyang dinadala ng lolo niya sa isang lumang kafe. At tuwing naamoy niya ang kape, bumabalik lahat ng alaala. Ngayon, anong gagawin mo? Gagamitin mo yon, sasabihin mo sa kanya, alam mo, may isang cafe na nadaanan ko kanina at naalala kita. Para bang ramdam ko yung vibe na lagi mong kinukwento. Tapos, hayaan mo siyang maramdaman yon. Disappear ka sandali. Huwag kang magparamdam agad. Anong mangyayari? Kapag naamoy niya ulit ang kape, ikaw ang maiisip niya. Kapag napadaan siya sa cafe na yon, ikaw ang maalala niya. Dahil ang utak natin, mahilig magkonekta ng emosyon sa mga bagay. At kapag na-imprint mo ang sarili mo sa isang moment na mahalaga sa kanya, hindi ka na niya mabubura sa isip niya. At yan ang sikreto ng emotional imprinting. Mystery injection. Paano siya magpapaka-obsessed sa iyo? Gusto mong mapaisip siya tungkol sa iyo kahit wala ka. Gamitin mo ang mystery injection. Ang utak ng tao, natural na na-attract sa bagay na hindi niya alam ang sagot. Kapag may misteryo, may curiosity. At kapag may curiosity, may obsession. Ganito ang diskarte. Huwag mong ibigay lahat ng detalye sa kanya. Kapag nagtanong siya ng anong ginagawa mo, huwag mong sagutin ng direkta. Huwag mong sabihin nagwo-work lang o wala, tambay lang. Masyadong boring. Wala siyang rason para mag-isip. Ang tamang sagot, may inaasikaso lang, period o kaya may tinatapos lang na bagay. Boom, ngayon maglalaro na ang utak niya. Ano kayang inaasikaso niya? May iba kaya siyang kausap? Busy ba siya sa isang bagay na importante? At eto pa, kapag lalo siyang nagtanong, huwag mong ibigay lahat. I-drop mo lang ang isang piraso ng puzzle. Siya mismo ang gagawa ng kwento sa isip niya. At guess what? Ikaw ang bida sa kwentong yun. Kapag naging predictable ka, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting misteryo, hindi ka lang niya gusto. Gusto ka niyang alamin at yan ang power ng mystery injection. Reverse jealousy. Trigger, paano siya mapapaisip kung may iba ka? Alam mo bang may isang shortcut para mapabilis ang attraction? Gawin mo siyang competitive. Ang utak ng tao ayaw matalo, lalo na pagdating sa atensyon ng isang taong gusto nila. At paano mo to gagamitin? Ipasok mo ang reverse jealousy trigger. Ganito ang diskarte. Magkwento ka tungkol sa isang babae, pero huwag mong gawing halata na interesado ka. Halimbawa, casual kayong nag-uusap, tapos bigla mong sinabi, grabe, may nakilala akong girl kahapon. Ang talino niya, ang dami niyang alam sa business. Tapos, palit agad ng topic. Ngayon, anong mangyayari? Magkakaroon siya ng sense na may competition. Hindi ka naman diretsyong nagpapakita ng interest, pero sapat na ang information para maisip niya, sino yon? Bakit niya nabanggit? At bakit parang hindi niya ako binibigyang atensyon ngayon? Ngayon, dalawa lang ang posibleng reaction niya. Babaliwalain niya. Pero deep inside, may konting kurot. Magtatanong siya at kapag nagtanong siya, ibig sabihin naapektuhan siya. At dito mo makikita ang magic. Bigla siyang magiging mas engaged. Magpapansin siya. Magpaparamdam siya. Dahil sa isip niya, baka maagaw ka ng iba. Pero tandaan, dapat subtle lang. Kapag masyado mong pinush, baka isipin niyang nagpapaselos ka lang on purpose. Kaya ang sikreto, magbigay lang ng maliit na hint. Tapos hayaan siyang mag-isip. At yan ang reverse jealousy trigger. Ang technique para hindi mo siya habulin, pero siya ang maghahangad ng atensyon mo. Silent treatment magnet. Paano siya mapapaisip ng husto sa'yo? Gusto mong hindi ka niya matanggal sa isip niya. Gamitin mo ang silent treatment magnet. Kapag may konting tension, halimbawa, parang may hindi siya nagustuhan sa ginawa mo, o biglang nagbago ang energy niya, huwag mong i-clear out agad. Ang normal na reaksyon ng karamihan, i-explain agad. Magsosorry, magbibigay ng dahilan. Pero ang gagawin mo, tahimik ka lang. Halimbawa, parang naging cold siya sa'yo bigla. Nag-reply siya ng dry o parang may iniisip siya. Instead na itanong mo agad, uy, may problema ba? Huwag mong ituloy ang convo. Anong mangyayari? Mag-o-overthink siya. Bakit parang hindi niya ako hinabol? Ako ba ang may kasalanan?
Dati lagi siyang nag-e-explain, ngayon hindi na. At habang naglalaro yung mga tanong sa isip niya, guess what? Ikaw ang iniisip niya. Dahil ang utak natin, gustong-gusto ng closure. Kapag hindi niya makuha ang sagot, babalik-balikan niya yon. Pero eto ang sikreto, dapat controlled mo to. Hindi mo siya silent treatment na parang wala ka ng pake ginagawa. Moto para matrigger ang curiosity niya. At kapag lumapit siya para alamin kung anong nangyayari, ikaw na ang may control sa situation. Yan ang silent treatment. Magnet, ang technique para gawing overthinker. Ang babaeng gusto mo. Value drop technique. Paano siya mapapaisip? Paano ka maibabalik? Alam mo bang ang isang bagay ay nagiging mas mahalaga kapag nawawala? Gamitin mo ang value drop technique. Ganito ang diskarte. Bigyan mo siya ng mataas na halaga sa mata niya, tapos unti-unting bawasan. Sa simula, ipakita mo sa kanya na attentive ka, sweet ka, ramdam niya na mahalaga siya sa'yo. Halimbawa, lagi kang nagre-reply agad, tinatanong mo kung kumain na siya, binibigyan mo siya ng full attention mo. Masaya siya, feeling niya may isang lalaking talagang nagva-value sa kanya. Tapos, dahan-dahan mong babawasan. Hindi biglaan, unti-unti lang. Kung dati agad-agad kang nagre-reply, ngayon patagalin mo ng ilang minuto o oras. Kung dati, binibigyan mo siya ng full attention, ngayon medyo busy ka na. Kung dati, lagi kang available, ngayon may ibang priorities ka. Anong mangyayari? Mapapansin niya ang pagbabago at dito na siya magtatanong, bakit parang nag-iba siya? Dati ang attentive niya, ngayon parang ang lamig na. May iba na kaya siyang kausap? At guess what? Mas lalo niyang gugustuhing bumalik ka sa dati. Dahil psychologically, kapag may isang bagay na mahalaga na unti-unting nawawala, natural na gusto natin itong habulin. Pero tandaan, dapat genuine ka. Hindi ito para lang magpa-hard to get, kundi para ipakita na hindi ka isang lalaking laging available. Ikaw ay isang high-value man na may sariling buhay. At yan ang value drop technique. Ang sikreto para siya mismo ang mag-effort para sa iyo. Push-pull technique, ang laro ng atensyon. Gusto mong maging irresistible sa babae? Simple lang, gamitin mo ang push-pull technique. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi hinahabol ng babae. Sila ang hinahabol. Paano to? Ganito, bigyan mo siya ng atensyon. Tapos bigla mong babawasan. Halimbawa, nag-chat ka sa kanya ngayon, solid ang usapan nyo, pinapatawa mo siya, binibigay mo ang best vibes mo. Napapa-emoji siya tapos kinabukasan. Wala, deadma, parang bigla kang nawala sa mundo. Anong mangyayari? Maguguluhan siya. Wait, bakit di siya nagparamdam? Nag-i-enjoy naman ako sa convo namin Boom! May tanong na agad sa isip niya. At alam mo bang ang utak ng tao, gustong-gusto ng mga bagay na hindi niya makuha ng buo. Psych 101, kapag may kulang, mas gusto nating punan, kaya siya mismo ang maghahanap ng attention mo. Pero teka, hindi mo ito gagamitin para lang magpa-hard to get ng walang dahilan. Ang goal mo, hindi maging predictable. Kapag masyado kang available, nawawalan ng challenge. Kapag masyado kang cold, nawawalan ng interest. Kailangan mo ng balance. Minsan, bigyan mo siya ng solid attention, yung tipong mararamdaman niyang ikaw na nga. Tapos bigla kang babawas, hindi para iwan siya, kundi para iparamdam sa kanya na hindi mo siya priority. Dahil ang lalaking may halaga, hindi nakatali sa iisang babae. At dyan papasok ang tunay na atraksyon, hindi dahil sinusuyo mo siya, kundi dahil ikaw mismo ay isang high-value man na hindi basta-basta available. Gamitin mo to ng tama at ikaw ang magiging main character sa isip niya. Intellectual submission. Paano siya mapapa-attach sa katalinuhan mo? Gusto mong siya mismo ang maghanap ng guidance at validation mula sa'yo? Ang sikreto, gamitin mo ang intellectual submission, pero hindi mo ito gagawin sa paraan na nagyayabang o nagmamagaling. Ipakita mong may alam ka sa mga bagay na hindi niya alam. Ang diskarte, i-drop mo lang subtly ang knowledge mo, enough para maramdaman niyang ikaw ang mas may mental control sa sitwasyon. Halimbawa, may pinag-uusapan kayong isang topic na hindi niya gamay, business, psychology, relationships, history, or even street smarts. Instead na iparamdam mo na mas magaling ka, i-guide mo siya, pwede mong sabihin, alam mo ba kung bakit karamihan ng tao nahihirapang magdesisyon? Kasi they rely too much on emotions instead of logic. Actually, may isang psychological trick dyan. Tapos, kwento ka ng insight. Anong mangyayari? Mapapaisip siya. Matututo siya mula sa'yo. At the more na natututo siya sa'yo, the more niyang mararamdaman na ikaw ang leader sa interaction niyo. At ito ang magic. Ang utak ng babae naturally sumasandal sa isang lalaking mas may mental clarity. Kapag nakita niyang ikaw ang mas may understanding sa mundo, mas magiging comfortable siyang ipaubaya ang mental at emotional control sa'yo. At kapag umabot na kayo sa puntong tinuturing kanyang source ng wisdom at direction, boom, mas madali na ang attraction. Dahil ang isang lalaking may intellectual dominance, hindi lang gusto ng babae, kundi kailangan niya. At yan ang intellectual submission. Ang mga mind control tactics na to, kapag nagawa mo ng tama, hindi mo na kailangang maghabol. Siya na mismo ang mag-iisip, maghahanap,
at maghahabol sa'yo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Ito'y tungkol sa pag-unawa sa laro ng isipan at paggamit ng tamang diskarte para ikaw ang may hawak ng kontrol. Dito sa Cerebral Hacks, ituturo ko sa iyo ang mga sikretong hindi mo maririnig sa iba. Mga diskarteng makakapagpaikot ng isip niya at magpapahabol sa iyo. Kaya kung gusto mong matutunan ang mga susunod na technique, huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe at mag-drop ng comment kung may tanong ka. Baka ma-shoutout pa kita sa next video. Dahil sa larong to, oras na para ikaw ang mag-dominate.